Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, tinanong ni Jesus sa mga alagad ng patalinghaga, maari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa silang mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro. Ngunit kapag lubos ang naturuan, siya magiging katulad ng kanyang guro. Ang tinitingnan mo ay ang puwing na iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang dahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, "Kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing," gayong hindi mo nakikita ang dahilan na nasa iyong mata? Mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang dahilan sa iyong mata at makakikita kang mabuti. Sa gayon, maalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama at walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi nakapipitas ng igos sa puno ng aroma, hindi nakapipitas ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti sapagkat tigib ng kabutihan ng kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tunay na ang salita ng Diyos ay buhay, and the Word of God is always relevant. Sumasabay sa daloy ng panahon, sumasabay sa ating mga karanasan. Lalo pa tayo ngayon, sa ating panahon dito sa Pilipinas, tayo naghahanda sa nalalapit na eleksyon, no? Simula na naman ang kampanyahan, simula na naman ang pagalingan ng mga nais kumandidato at mamuno sa ating bayan. At ang ating mga pagbasa, first reading, second reading, maging ebanghelyo, ay magtuturo sa atin kung paano kikilatis ng tao. Alam niyo mga kapatid, mahalaga sa atin na marunong tayong kumilatis ng tao. Halimbawa na lamang, gusto mong mag-asawa, may mga nanliligaw sa iyo. Sino doon ang pipiliin mo? Sino ang karapat-dapat, di ba? Kailangan marunong kang kumilatis. O kaya, naghahanap ka ng kasambahay, may mga nag-a-apply, siyempre kikilatisin mo. Baka mamaya, ang kuhanin mo, magnanakaw pala o pumapatay pala, di ba? Kailangan marunong tayong kumilatis. Halimbawa, yung meron kang kumpanya, maghahanap ka ng mga personnel, hahanap ka ng treasurer, hawak ng pagkakatiwalaan mo ng pera. Dapat marunong kang kumilatis. Ngayon, papalit tayo sa eleksyon. Ano? Alam nyo, napakahalaga po ng eleksyon sa ating bansa na demokrasya, na tayo ang pumipili ng mga taong nais nating mamuno sa ating bansa. Kaso, yun ang problema ng marami sa atin. Hindi tayo marunong kumilatis. Madali tayong magpabola, madali tayong mabudol, di ba? Ang dali-dali nating lokohin. Madalas kasi ang tinitingnan natin, face value. Di ba? Face value. Yung mga nakikita natin sa TV, sa pelikula, face value lang eh. Hindi ganun. Hindi ganun ang pagpili. Hindi ganun ang pagkilatis. So tingnan natin ang ilang mga points na binibigay ng Panginoon. No? Let us learn from this. Unang-una, sabi dito, hindi pwedeng maging taga-akay ng bulag ang isa pa ring bulag. So isipin natin mga kapatid, ano ba yung nagpapabulag sa tao? Isa sa madalas nagiging dahilan ng pagkabulag ng tao ay ang kanyang pagiging makasarili. Selfish. At yun ang problema sa marami sa ating mga namumuno, makasarili. Sarili lamang iniisip. Puro komisyon na lamang. Di ba? Puro komisyon. Ano bang akin dyan? Ilang percent ba ako dyan? Hindi na nila iniisip, paano naman yung mga tao? Paano naman yung infrastructure na dapat pinapagawa, nagiging 4 times ang halaga?
yung mga basic services sa health, no? Sa education, na dapat sana'y sa taong bayan na pupunta, sarili na lamang iniisip. Nagiging bulag. Kaya nangyayari, pati tayo, lahat tayo, nahuhulog tayo sa hukay. Kasi ang pinili natin, bulag. May binabanggit dito na guro, no? Hindi may higitan ng mga nag-aaral ang kanyang guro. Alam niyo mga kapatid, ang isang namumuno ay tulad din ng isang guro. Tuturuan tayo ng isang namumuno kung paano ang tamang pamumuhay patungo sa pag-unlad. Di ba? Yun ang ipinapangako nila, pag-unlad. Paano tayo tuturuan ng isang tao tungo sa buhay pag-unlad? Eh yung buhay nga nila, hindi nga nila mapaunlad. Kaya nga sila tumatakbo, wala silang hanap buhay. Umaaring laos na sila. Umaaring wala na silang project. Nakikita nila, ay ito, sikat ako. Iboboto ako ng tao. Kahit ako mismo, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa buhay ko. Di ba? O isa pa, sabi dito sa Ebanghelyo, no? Walang mabuting kahoy na mumunga ng masama. No? By the fruit, you will know the tree. Okay? By the fruit, you will know the tree. At sabi pa dito, kung anong bukang bibig siyang laman ng dibdib. Alam niyo mahalaga sa panahong ito ng eleksyon, nakikinig tayo sa mga pinagsasabi ng mga kandidato. Not the prepared speech, kasi yung prepared speech, maaring meron silang mga speech writer. Ang maganda dito yung pakinggan natin, yung mga debate. Kasi sa debate, di ba, may mga impromptu question, yung hindi nila pinaghahandaan. Talagang dyan lalabas talaga kung may laman ng utak. Sa pagkinig natin sa mga biglaang tanong, di ba, yung mga debate, lumalabas, ay, matalino tong taong to, may laman ng utak. O kaya, ay, walang laman ng utak, bobo. Di ba? Kaya yung iba takot sa ganyan eh. Yung iba takot talaga. Yung iba hindi umaattend sa mga ganyan mga debate. Kasi alam nila, hindi pwedeng naka-prepared ang mga sagot dahil hindi nila alam kung ano ang tanong. Di ba? Kaya nga mga kapatid, tingnan natin, makikinig tayo sa mga ganyang mga interview. Kasi sabi kong ano ang laman ng puso, siyang bukang bibig. Diba? Nahuhuli talaga yan. Sa nahuhuli ang isda, edi sa bibig. Diyan nila natin mahuhuli kung ano kaya ang laman ng usip ng taong ito. May mga tao kasing tatakbo eh. Pag tinanong, ano po ang inyong plataforma, ano po ang inyong programa, saka ko na lang iisipin yan pag nanalo ako. Ay, patay. Diba? May mga ganyan eh. Okay? O ito pa. Paano mo aalisin ang puwing sa mata ng kapwa mo, gayong gatahilan yung nasa mata mo? Ano ho ba yung tahilan? Ito po yung lag, yung malaking kahoy. Gusto lamang ipakita yung comparison. Nag-aalis ka ng puwing sa mata ng kapwa mo, isang lag na kahoy yung nasa mata mo. No? Ano ba application nito? Alam natin, isa sa problema ng ating bansa ay ang korupsyon. Di ba? Madalas sasabihin, tatanggalin natin ang korupsyon. Give me 3 months. Wala nang korupsyon. Di ba? Ganyan ang mga pangako. Paano mo maalisin ang korupsyon? Ikaw mismo yung pinaka-corrupt. Di ba? Paano maalisin yung korupsyon? Siya yung number 1 na corrupt. Mga kapatid, matuto na tayo. Matuto na tayo. Huwag nating sabihin hindi tayo ginagabayan ni Lord. Ito yung Ebanghelyo, napakalinaw. Basahin yung first reading, napakalinaw. Napakalinaw. Ginagabayan talaga tayo ni Lord. Paano tayo kikilatis ng tao? Kailangan kilatisin natin. Huwag nating basta pinaniniwalaan yung sinasabi nila. Siyempre, they are selling themselves. They will, of course, present the best of themselves. They will put their best foot forward, which may not necessarily be true. Kailangan tayong mag-research. Tingnan natin ang kanilang mga accomplishment, tingnan natin ang kanilang mga
pamumuhay. Sila ba talaga ay capable of leading us? Di ba? Are they capable sa mga legislative, no? Sa halimbawa, nasa Senado, nasa Congress. Abay, tingnan natin, sila ba may alam sa batas? Kasi yan ay tungkol sa paggawa ng batas. Mangyayari na, ibabayad lang nila yan. Kaya mga kapatid, no, ang daming nasasayang, nasa Senado, wala namang alam sa paggawa ng batas. Pasweldo tayo ng pasweldo, wala namang alam maggawa sa batas. Ano ba yan? Mga kapatid, mag-isip naman tayo. Itong eleksyon na to, napakahalaga nito eh. Napakahalaga. This is the one single day in our whole life or in our life na we have the power to choose our leader. Makapangyarihan tayo pagdating sa eleksyon. Huwag lamang itong dadayain. Di ba? Alam niyo mga kapatid, totoo yung the voice of the people is the voice of God. Totoo yan. But, kinakailangan talagang pinagdasalan natin ang ating pipiliin. Yung mga nagtanong kay Lord, Lord, sino po ba yung mga taong para sa amin? Sino po ba yung mga taong may kakayanang maging tapat at tunay na maglingkod? Dalhin nyo sa dasal nyo. And God will lead you. God will tell you. God will not forsake you. And, kung yung boto, hindi itatamper, kung hindi dadayain. So itong dalawang ito, masasabi natin na the voice of God, the voice of the people is the voice of God pag pinagdasalan natin at pag hindi dinaya. Kasi alam naman natin sa computer election, maraming magagaling dyan, they can tamper that. Kaya minsan tuloy, hindi mo tuloy mapaniwalaan, di ba? Totoo ba yun? Totoo ba yung resulta ng eleksyon na yun? Parang hindi. Parang ang bilis-bilis na tapos agad. Ang bagal-bagal ng computer natin. Tapos ganun kabilis. Yung mga ganun. Kaya nga mga kapatid, no? The Lord is really guiding us. The Lord is really with us. Gusto niya talagang maging matino ang ating bansa. Kaya lang, nasa atin na rin ang pagpapasya. No, dasal tayo ng dasal na umunlad, tumino ang ating bansa, pero nasa atin na rin yan. Kaya magpasya tayo ng tama, magpasya tayo ng naayon sa kalooban ng Diyos.